Pastor, viral sa social media dahil sa nakakapraning niyang pagtuturo. Kasi nabuntis, kaya pala natin. Bakit maaaring ginawa nung... Maaaring wala talagang tree eh. Maaaring ginawa lang Hollywood yung pagkakakwento sa Bible. Buhay mo, buhay nyo! Andito yan sa Drama Natin To TV. Subscribe na mga kadrama! Bahagi ng pang-araw-araw nating buhay ang social media. Dito na halos umiikot ang buhay ng karamihan sa atin. Walang araw na hindi tayo nagiging bahagi ng mga nagaganap dito. Kung ano ang nangyayari sa buhay ng kaibigan o kakilala natin, maaaring makita natin ito sa social media dahil sa kanilang mga personal account. Mga kaganapan sa showbiz, sa politika, at balitang pangbuong mundo. Hindi masama na maging update tayo sa mga nangyayari sa ating paligid dahil kailangan din natin na malaman ito. Subalit ang nakalulungkot at nakababahala ay ang pagdami ng mga nagpapakilalang tagapagturo ng mga aral ng Diyos na lumalaganap sa social media. Mga pastor mula sa iba't ibang pananampalataya na may sariling interpretasyon sa nilalaman ng mga nakasulat sa Biblia. Sila na tila gustong pilipitin at baluktutin kung ano ang tunay na kahulugan ng mga talata sa banal na kasulatan. Katulad ng isang pastor na tila naliligaw na yata dahil sa ginagawa niyang pagtuturo. Ang pastor na viral ngayon sa social media ay si Pastor Rolando Garcia. Kilalanin natin siya. Siya ay CEO ng Big Brew at Senior Pastor ng Awakening Church. Mayroon din siyang negosyo na tinayo at tinawag niya itong Limonyo. Ngayon sa social media, ang CEO ng Big Brew and at the same time, Senior Pastor ng Awakening Church dahil sa mga heretic nitong teachings lately. Sino nga ba ang taong ito? Ito ay si Rolando Garcia. At lately, nag-put up din siya ng business na tinatawag na Limonyo, kahawig ng salitang at ang business logo nito ay Lemon. Kung ikaw ay isang pastor at pangalanan mo ang business mo, parang may mali. Bukod nga sa pagiging negosyante, ay isa rin siyang pastor na nagtuturo daw ng mga salita ng Diyos. Subalit, anong kabutihan o kaalaman mula sa Biblia ang maibabahagi niya kung ang paraan ng kanyang pagtuturo ay mula lamang sa sarili niyang interpretasyon na may mahalay pang paliwanag? Maaaring hindi nga talaga fruit yung kinain nila. Maaaring... Listen, sa Genesis chapter 3, nung sinabi na Yahweh, huwag kayong kakain ng prutas. Baka naman inedit lang. Baka ang sinabi talaga ni Yahweh, huwag kayong mag-sex. Wala si Yahweh. Nagawa. Kaya pala natin. Kasi nabuntis, kaya pala natin. Bakit maaaring ginawa nung... Maaaring wala talagang tree eh. Maaaring ginawa lang Hollywood yung pagkakakwento sa Bible. Maaaring wala talagang tree. Maaaring sila. Sa ating panahon, ay may mga lumilitaw at dumarami ang nagsasabing sila ay tagapagturo ng mga aral ng Diyos na nasa Biblia. Subalit kung ating susuriin, ay mga bulaang propeta o bulaang tagapangaral. Dahil inililigaw na nila ang tao sa mga kaalaman o katotohanan na dapat nitong malaman at maunawaan. Nung pagkabalik ni Yahweh, anong sabi? Hinahin nyo na. Babae, dahil dyan, mabubuntis ka. Diba yun yung parusa, mabubuntis? Kahit kaninong science mo itanong, wala kang makakain prutas kasi mabubuntis ka. Kahit kaninong science mo itanong. Pero pagkabalik ni Yahweh, bakit ang parusa sa babae? Mabubuntis ka. O si babae, teka, prutas lang yung kinain ko, ba't mabubuntis ako? Wala sa usapan yun. O hindi talaga prutas ang kinain. Maaaring itlog ang kinain. Kaya maging mapanuri tayo sa mga nagtuturo na mula lamang sa kung saan, na nagsasabing aral ng Diyos ang kanilang ipinapangaral.
dahil posibleng maling aral na ang dala nila na siyang magliligaw sa tao upang tuluyang ilayo sa tamang paglilingkod sa Diyos. Sapagkat ang tunay na tagapagturo ng mga aral ng Diyos ay iyon lamang isinugo, na tanging pinagkalooban upang mangaral ng mga salita ng Diyos mula sa Biblia. Hindi nagbibigay ng sariling interpretasyon, kundi lahat ay mula sa banal na kasulatan lamang.